Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol kay dating Executive Secretary Medaldea, Salvador Medaldea. I think 2 days ago, bigla siyang na-collapse at dinala siya sa ospital. At nagkaroon siya ng urgent medical procedure. I don't know, hindi ko nakuha yung detalye ano ba yung opera sa puso o whatever. Kailang naging successful naman yung kanyang operation. So, kumusta na siya? Nasa hospital pa ba? O na-discharge na? Nakita, salamat at may post si Senator Bongo 1 hour ago na post. Sabi niya, masayang ibinabalita ni Senator Bongo ngayong Sabado. Okay? Na nakalabas na ng hospital si dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medaldea na ilang araw ring na-confine sa hospital sa The Hague, Netherlands. Successful ang naging medical heart procedure na ginawa kay Attorney Medaldea, ngunit kailangan muna niyang manatili doon ng 6 na linggo dahil hindi pa siya pwedeng bumiyahe. Nagpapasalamat rin siya sa mga kababayan nating nagdasal at patuloy na nagdarasal para sa kalusugan ni Attorney Medaldea. Kasabay nito, patuloy na nananawagan si Senator Bongo na ipanalangin ang kaligtasan, kalusugan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so ito ang post ni Senator Bongo. Ayan na po si Attorney Medaldea, nakabangon na siya at lumabas na sa ospital. So this is good news. Na natin na people who reacted. Ako, bakit wala akong internet? Kaya, si Senator Robin Padilla naman, may nangyari sa kanya kaninang umaga, binangga ng isang kotse ang kanilang sinasakyang van. At sa post ni Senator Padilla, mabuti na lang daw at hindi sila gumulong o hindi tumambling yung kanilang sakyanan kasi binangga sila. So, ligtas naman ang grupo ni Senator Padilla. Dali, nawalan ng mayroon bang kuryente? Meron naman. Hindi naman. This page is not... Magbasa sana ako ng mga comment. Anyway, si PRRD naman, according kay BP Sara, kailangan nating ipagdasal dahil walang ganang kumain si PRRD. Sana yung kanyang walang ganang kumain ay dahil lang hindi niya makursunadahan ang mga pagkain doon. Dahil nami-miss daw ni PRRD ang munggos, ang bulad, at saka piniritong saging. Meron akong kaibigan nasa US. Sabi niya, nagpadala na kami ng bulad sa The Netherlands kasi yon ang hinahanap ni Tatay Digong. Salamat naman. Ang dami talagang nagmamahal. So, sana nga bumalik na yung gana ng pagkain ni Tatay Digong. Kasi mahirap yan kung mawalan ka ng gana ng pagkain. Manghihina ka talaga. So, pagdating ng bulad, yan na, sana. Ang alam ko, yung rice, pinagbigyan nila ang kahilingan ni Tatay Digong na
nagsiserve na sila ng rice kay tatay. So, yung ulam na lang ang problema. Eh kung ulam nila puros karni pa rin, o kaya isda, kaya lang yung pagkaluto kasi, depende sa luto kung anong nakasanayan mo. Ako, ang nakasanayan ko, yung lutong Ilocano, inununan o Bisaya, paksiw, pinakbet, ano lang, pinapaitan, di baling magka-arthritis. So, salamat kay Attorney Salvador Midaldea. Kailang matagal, 6 weeks na kailan niya magpahinga. I hope na yung visa niya, parang sandali lang ata yung visa niya. I hope na na-extend na nila yung visa. Ano pa? Yung kay Attorney Rocky naman, yung nag-apply na siya ng asylum. Sana ma-aprubahan. At sabi ng kaibigan ko, yung nasa US, na ang trabaho niya, yung ganyan, nasa immigration siya at immigration law firm. Madali daw ma-approve yung application ni Attorney Rocky ng asylum dahil alam na ng Netherlands kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Okay. Ito, may nabasa akong comments kanina. OFW from United Arab Emirates. Sabi niya, Sir, nakakaya, nahihirapan na kaming mga Pilipino dito. Sinusukmatan o sinisingil daw sila ng mga katrabaho nilang mga foreign nationals. Sabi daw, bakit niyo sinurrender ang presidente ninyo? Ano ba kayo? Parang ganun. Na dati niyong presidente, basta na lang yung sinurrender sa dayuhan. Ganun daw ang ang mga foreigner na ang naawa sa nangyari kay PRRD at hiyang-hiya mga Pilipino sa abroad. Hindi sila makasagot. Wala silang maisagot. Bakit nangyari yun na dati niyong Pangulo, isinurrender niyo sa isang foreign court, something like that. So, sabi nga ni BP Sara, nakakahiya na maging Pilipino ngayon kasi ginagawa tayong sumsuman, pulutan sa ibang bansa. Mga foreign analyst, political analyst sa Malaysia, sa Singapore, nagsalita na sila. Kalimutan ko na yung mga pangalan. Kailang ipinos ito ni Sasasot. Hindi sila naniniwala, itong mga foreign analyst, na yung sinabi kasi ni PBBM na walang halong politika yung pag-surrender kay PRRD sa ICC. Ginawa lang daw ng gobyernong ito ang kanilang tungkulin sa Interpol. Pinagbigyan lang ng Interpol. Sabi ng mga foreign analysts, it's about politics. Gusto nilang tanggalin si Duterte para si Vice Presidente, yung anak niya, ay hindi na manalo, something like that. So, nakakawa ang ating mga kababayang OFWs na sila yung sinisisi ng mga foreigners na naaawa sa nangyari kay Tatay Digong. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating vlog. Nakakatulong kayo sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Ang ating sweldo sa YouTube channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ilayan omen. 10. Katulog. 10. Ha? Makuan manggod siya mamugimong baklaso na ang tapad niya ba niya kabuk na kayo. Nang dili na lang. Sunod na lang ko. Pero og kanirang butang ko butang kag duha. Tulo mag-isog bay magguba. Ihulog dan. Panghulog na dan.
gusto ra din mo. Ay, ino yan man. Sige, ayaw. Kolon sa imong maestra nga karon bago na kagatop dili na mo matuluan. Salamat sa video nga kuan nga maayo ang di namin matulungan sa among balay. Naayo na. Oo. Oo, uncle. Salamat sa daga tan-aw sa video nga maayo ang among naayo na ning among balay. Pasalamat ko kay di namin gatuluan kun maayo. Lagi. Mura to Oo. sa kuan. Salamat sa Ginoo. Oo, nga karon nakatop na mo. Nakaatok nami Oo. sa among balay. Mm. Naabot naman ang panalangin sa among sir. Nakahatag nila dito sa mga